Hi guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako na-approve sa aking SSS maternity na kahit yung aking anak ay 4 years old na siya ngayon. Yes, meron pang pag-asa at take note, separated na ako sa aking employer or aking pinagtatrabahoan 5 years ago na. So, wala nang intro to dahil nawala talaga yung intro template ko or na-delete ko siya. Gagawa na lang ako ng bago. At manood lang kayo ng mabuti para masundan nyo yung aking step-by-step na process. If meron man akong masasabing mali, i-correct nyo lang din ako sa aking comment section kasi hindi naman tayo expert talaga dito. Base lang po ito sa aking experience. So, ang una nating gagawin ay pupunta lang tayo sa website ng SSS, www.sss.gov.ph. So, dito ay nakapag-register na ako dito sa online. So, kung naka-registered ka na, mag-login ka na gamit ang iyong user ID at saka password. So, sa pag-login, meron ditong dalawang option, one-time password at saka itong through SMS. So, ang pinili ko dito since matagal maka-receive ng code yung aking SMS. So, ito yung ginamit ko, one-time password. So, kapag dito sa one-time password, kailangang naka-download ka na ng Google Authenticator para maka-generate ka ng code. Ayan, so since meron ako ditong Google Authenticator at nakuha ko na yung code, ilagay ko lang dito at i-click lang itong login. At kung naka-login ka na, i-click lang natin itong agree. So, dito sa ibaba sa services, makikita mo yung maternity benefit. So, i-click lang natin yan. So, ipakita ko muna sa inyo kung meron na akong nakalagay na approve and na-rejected na rin ako dito ng once kasi meron talagang mali sa aking nakasulat sa aking undertaking or affidavit of undertaking. Explain ko sa inyo mamaya kung para saan yung affidavit of undertaking. As you can see, meron siyang nakalagay rejected at saka na-approve sa pangalawang apply ko na. At dito naman sa important reminder, meron ka makikita diyang click here to see documentary documents. So, dito mo malalaman kung ano ba talaga yung requirements. So, i-click mo lang yan. At pagka-click mo niyan, makikita mo lahat ng complete list of documentary requirements para sa maternity application. At huwag kang mag-alala dahil hindi naman lahat yan ay kukunin mo. Basahin mo lang kung anong option ka na belong. So, dito sa first option is para ito sa mga for live childbirth. Sa second option naman is for stillbirth or fetal death. At sa third option naman is para ito sa mga miscarriage or mga nakunan. So, ayan, hindi ko na siya isa-isahin kasi i-direct ko na lang sa aking separated from employer kasi yun yung naman yung point ko. Para hindi na masyadong mataas yung aking video. Meron din ditong option or requirements para naman sa mga solo parent. Ayan. And if na cesarean, meron naman ditong cesarean section. And sa last option naman is para ito sa mga self-employed, voluntary, or OFW workers or para sa mga separated na from previous employer. So, dito talaga ako na belong. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, dito sa option na to is dalawa lang naman talaga yung kailangan dito at dalawa rin lang yung sinubmit ko dito. Unang-una is yung birth certificate ng anak ko na galing pa mismo sa local civil register na meron pa talagang nakatatak na sealed. At huwag mo ring itapon yung OR or official receipt kasi kailangan yun or isama yun sa isubmit mo na photo. At yung pangalawa is yung affidavit of undertaking. Para saan ba yung affidavit of undertaking? At itong affidavit of undertaking is para ito sa walang mga na-receive na COE or Certificate of Employment na galing pa sa inyong previous na company na pinagtatrabahuan para mas mabilis or madali lang, kumuha na lang kayo ng affidavit of undertaking. At take note, bago natin isubmit itong affidavit of undertaking, dapat mayroon niyang pirma ng isang lawyer. Yes, magbabayad lang kayo doon sa malapit sa inyo na lawyer or may kakilala kayong lawyer, papirmahan nyo lang siya. At dito sa amin naman ay hindi naman malaki yung binayad ko is I think nasa 150.
ayan, magpa-schedule lang kayo sa isang lawyer para mapirmahan na siya. So, paano naman ako nakakuha ng affidavit of undertaking na form? So, dito sa Google, i-search mo lang yung affidavit of undertaking from SSS. At ayan, lalabas na agad yung affidavit of undertaking. I-download mo lang siya, tapos ipa-print. Tapos, mag-fill up ka or fill upan mo lang siya. At take note, bago mo isubmit to, i-check mo talaga ng mabuti para hindi ka matulad sa akin na nung una kong apply is na-rejected talaga siya kasi meron lang konting mali yung address na nilagay ko. Ayan. So, sundan nyo lang siya para meron din kayong guide. So, dito sa itaas, Republic of the Philippines, ayan, city, municipality, province of, kung anong province ka. So, dito ay ilagay mo lang yung pangalan mo, of legal age, Filipino citizen, single married with address of, itong address dapat kaparehas talaga sa address sa online SSS mo. Makikita mo naman yan, ma-open mo yung SSS account mo online, dapat kaparehas talaga yan. At dito naman sa number 1 ay ilagay mo rin yung pangalan mo, Eileen Lapis, is a member of Social Security System with a SS number. Ilagay mo yung SSS number mo dito. Dito naman sa number 2, I was an employee of, kung anong kumpanya ka, dapat kompleto talaga yung pangalan ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo with business address at. So, dito naman, dapat kaparehas din yung address na nakalagay sa inyong online SS account. At dito naman sa date, yung pinagbabasehan ko dito is yung effectivity date na makikita mo yan sa iyong SSS account online. Nag-research din kasi ako dito, yun din yung sinulat nila, and was separated on kung kailang date ka last na nagtatrabaho. Yun yung ilagay mo. So, dito naman tayo sa pangatlo, that I cannot secure a certificate of separation and non-advance payment, blah blah blah. So, meron diyang option, the company is on strike. I have a pending labor case with the company. Company has ceased operation. I was separated from the company due to absence without official leave or awol, with strained relations with my employer. And last is others. So, ito yung tips na binigyan nila para mas mabilis. Yun lang din yung sinunod ko, guys, with ito yung i-check nyo, with strained relations with my employer. Ayan. And after that, dito naman tayo sa date. So, ayan, hindi ko na siya nilagyan kasi yung employer na yung naglagay. So, dito naman, pirmahan nyo lang dito yung signature over printed name, yung affiant. At itong sa ibaba, wag mo nang sulatan yan dahil sa lawyer na rin yung maglagay dyan. So, ayun lang yung ilagay nyo sa affidavit of undertaking. At syempre, kung tapos na siyang napirmahan, ihanda nyo na yung dalawang requirements, yung birth certificate na merong kasamang OR at yung affidavit of undertaking. Picturean nyo siya para ready na isubmit sa maternity or maternity notification. Pagkatapos niyan ay pumunta na kayo dito sa maternity application para isubmit yung dalawang documents. So, dito naman sa ibaba, meron kang makitang date of delivery, kung kailan ka nanganak. Ilagay mo lang yung date kung kailan ka nanganak. Tapos, dito naman sa number of pregnancy, ilagay mo lang kung pang ilan na yan. So, sa akin kasi, isa lang kasi. So, hindi na siya makita dito or hindi na siya mag-reflect kasi nakuha ko na kasi yung benefit. Basta pagka-click nitong set na to, tapos naglagay ako dito ng pregnancy. Susunod dito is yung address ng company mo, tapos yung complete address talaga, tapos yung date, ayan. Tapos dyan nyo rin makikita yung submit. I-submit mo lang yung dalawang documents, yung birth certificate at saka yung affidavit of undertaking. Ayan. So, ganito talaga yung lalabas sa akin kasi nakuha ko na siya. At kung tapos ka nang mag-submit, mag-i-email naman sila sa'yo sa iyong Gmail. So, ang gagawin mo na lang is mag-intay ng ilang days lang. So, sa akin kasi is 12 days lang ata yun. Ayan, nag-i-email na sila na approve na daw ako sa aking maternity benefit. So, ganun lang siya kasimple, guys. At kung gusto mo rin ng mga ganitong klaseng videos, paki-subscribe naman at huwag kalimutang i-like para naman gaganahan tayong mag-upload. Salamat sa panonood!